mas mainam siguro no na i-detalye ko na lang sa inyo kung papaano nyo masasabing pwede pala ako dito sa Canada. Pwede pala ako mag-apply sa Canada o kaya naman may chance pala ako sa Canada. So mahalaga kasi yung pag-uusapan natin mamaya, i-walkthrough ko kayo para sa ganon maidetalye ninyo sa sarili nyo habang pinapanood nyo yung vlog natin, yung video natin ngayon, maiisip ninyo na kung ano yung mga pwede nyong gawin habang kayo ay naghahanap ng mga dokumento, habang kayo ay nag-iisip pa lamang, pwede natin sabihin ganon, o kaya naman parang napanood mo lang to at gusto mo lang na mag-scroll about, interesado ko lang na kung ano ba ang application dito sa Canada, no? At gusto mo rin magplano balang araw. Hindi natin alam, no? Kaya mahalaga na makita natin, isa-isahin natin yung scoring kung paano nyo ma-assess yung inyong sarili. May mga vlog na tayo about this pero gusto ko nang i-detalye sa inyo para nang sa ganon ay, nung mga una, pinag-usapan lang kasi natin yung details about on how to come in Canada at ano ba ang kahalagahan ng comprehensive ranking system nito ng CRSS na ito using express entry data and of course yung provincial nomination, no? May bibigyan ko sa inyong mga sample mamaya. This is sa skilled worker express entry international skilled worker program, pero ang ibibigay ko sa inyo muna ay yung sinabi lang kita natin express entry. Ang pangalawa yung provincial nomination, particularly dito sa Saskatchewan, kasi mahalaga na malaman ninyo kung kayo ba ay pasado o hindi. Yun na malaking tanong doon. Kung na-answer niyo ba yung, may question and answer, no? But not really. This is only as an assessment para na sa ganun, masigurado talaga ninyo na pwede ba ako. Tanggapin natin yung katotohanan na hindi lahat ng tao ay pwedeng mapunta sa Canada. Pwede naman yung tao na hindi nagpaplano pero nakararating ng Canada. May mga taong ganyan. Meron naman talagang gustong-gusto, ipipilit at makararating sa Canada. O kaya naman magpaplanong ayusin yung kanyang mga dokumento, gagawing batayan ito at makararating ng Canada. At meron naman yung talagang isisigi niya yung kanyang sarili pero hindi makararating ng Canada dahil sa mga susunod na factor o dahil sa mga factor na babanggitin natin mamaya. Mahalaga kasi na malaman ninyo ito kasi ito ang magsisilbing benchmark ninyo sa application ninyo papunta dito sa Canada, no? So this is about comprehensive ranking system sa iba't ibang bahagi. I'm not saying na ito na talaga, pero magandang benchmark ito para nang sa ganon, ma-assess agad ninyo yung sarili ninyo ngayon pa lamang. Ano ba ang kulang ko? Dadagdagan ko. Ano ba yung sobra ko? Idadagdag ko yan. Meron ba ako nito? Meron ba ako niyan? Mahalaga kasing malaman natin yon. Again, lahat ay hindi naman talaga ginagamitan ng comprehensive ranking system. Pero ito kasi yung benchmark kapag nag-apply na kayo sa anumang application. Lalong-lalo na express entry, provincial nomination, at iba pang comprehensive ranking system na kung saan mahalaga para sa mga officer kasi dito sila babate if you are qualified or not batay sa ibibigay ninyong score sa kanila, no? So puntahan po natin. Sa pag-uusap nga natin ngayon ay hihiramin natin yung publication ng canximmigration.com o ng canadaimmigration.com. So may titulong Federal Skilled Worker Program Calculator. So ito ang gagamitin natin bilang basihan sa pagdetermina ng inyong score sa tinatawag nating Federal Skilled Worker. Pero kung titignan po natin dito, this talks about the Express Entry Program. So sabi po dito, the Federal Skilled Workers Program Calculator to immigrate to Canada, sabi po diyan, as a Federal Skilled Worker or FSW under the Express Entry Program, you are required to achieve a minimum of score of 67 points out of 100 points. If the score is less than 67 points, you do not qualify for a Federal Skilled Worker Program. The points are awarded for different factors also known as 6 selection factors. So, napakahalaga po na malaman ninyo na hindi po ito ay applicable sa lahat ng application ninyo, no? Magbibigay po tayo ng isang halimbawa ng provincial nominee program mamaya, no? Pero specifically, gagamitin po natin ito para na sa ganun madeterminan nyo po yung inyong score in Federal Skilled. Halos pareho naman po yan, may mga pagkakaiba lamang ng kaunti, pero almost
80 to 90% magkapareho na po sa ibang program para lang po madetermine ninyo yung score ninyo. Although, sabi ko nga, ulitin ko, this is Express Entry Program. Gawin lang po nating basihan. No, ito yung mga factor na titingnan natin. Okay, first official language, maximum of 24 points. So sa speaking, halimbawa, meron tayong 7. Listening, meron tayong 7 na pwede nyo pong ilipat yan. Sa reading naman po, let's say meron po kayong 7 na band score. Sa writing naman po, let's say meron po kayong 7 din na score ninyo. Meron po kayong sa first language po ninyo, meron kayong 16 points. Sa second official language naman po, kung halimbawa meron kayong French or let's say wala, halimbawa may yung second language niyo, kung wala, di sulat nyo lang po dyan wala. Kasi sabi po dito, second official language. So kung English lang po yun. Ano? Pero kung may French po kayo, for instance, ay lagyan nyo po dyan, lalagyan nyo lang po yung yes. So since sabihin natin na wala po kayong band score sa French language, ilagay na lang po natin na no. Ito po yung calculator natin. No? So highest educational attainment or education, maximum po dito is 25 points. So kayo po ba ay gumraduate sa university at doctoral level or equal? Kung po ba ay may master's degree? Kayo po ba ay may 2 or more Canadian post-secondary or diploma or equal, or at least one must be a sabihin po natin to be a program at least 3 years. Canadian post-secondary degree, diploma, Canadian post-secondary diploma program, 1 year, 2 year, 3 year lang po yan. And then Canadian high school diploma. Kung halimbawa po sa university degree at the master's level or equal or university level at entry to a practice professional mo, nakagraduate po kayo ng degree niyo. Let's say meron po kayong program dyan o nakagraduate po kayo ng kolehiyo at may pa-practice to po, pwede nyo pong i-click yung second bullet. Okay, let's proceed po. No? So meron na po kayong 20 points dito pa lang po sa education. Next, sa work experience naman po, within maximum ng 15 points po yan. Work experience, ano ba yung work experience mo ngayon? More than 1 year, 2 to 3 years, 4 to 5 years, 6 years. Okay, let's say, sabihin po natin na matagal na po kayong tatrabaho at meron kayong 6 years. Ano? So may 15 points po kayo dyan. No? Sa age naman po, ano ang age mo sa kasalukuyan? It doesn't mean na mababa ang age, wala na po kayong kapupuntahan. Ano? O ibig sabihin yung mataas na age. So tignan natin. Let's say, nandito kayo sa working age na 35, 36. O sabihin na natin, nasa 35 kayo. So ilagay po natin yan. Meron po kayong 12 points. Next one, arranged employment in Canada, maximum of 10 points. Pag sinabi po natin arranged employment, meron po kayong inaasahan na matatanggap na job offer niyo. Okay, i-click po natin. Sabihin natin meron kayong job offer na manggagaling sa employer dito sa Canada dahil nag-apply na nga po kayo. And then adaptability, maximum of 10 points. Pag sinabi po natin adaptability, let's say your accompanying spouse, common law partners, language level, minimum of CLB4. Ibig sabihin po yan kung meron po silang English exams. Your previous study in Canada, nag-study po ba kayo dito sa Canada? Your common law partner previously studied in Canada, yung partner niyo po ba ay nag-study dito sa Canada? Yun ang pong isa, your post work experience in Canada, accompanying spouse, arranged employment in Canada, relatives in Canada. Kung halimbawa po meron kayong, kung wala ito, yung mga nauna, this one, and this one, kung wala po sa inyo yan at meron po kayong dalawa dito, alinman, let's say arranged employment in Canada, relatives in Canada. For instance, wala kayong kamag-anak, pero meron po kayong arranged employment, pwede po yan. Pero kung meron po kayong kamag-anak, click nyo lang po yung kamag-anak. No? Kuya Rod, paano yun? Wala naman kaming kamag-anak dyan. Kung may arranged employment ka, click mo ito, yung arranged employment in Canada. No? So, ang total score mo po ay under Federal Skilled Worker Program ay 81 points. So kung titingnan po natin dito sa taas kanina na ang inyong score dapat ay nasa 67 points lamang out of 100. Pero kung mapapansin po ninyo, ang total score nyo po dito ay nasa 81
points. So, ibig sabihin, medyo mataas po yung score niyo kapag ganun po yung naipasa ninyo. Ano po ang ibig sabihin nito? Na kapag na-meet nyo yung mga sinasabi dito, for instance, adaptability, yung arranged employment, age, nasa working age kayo, work experience, and of course, yung education ninyo medyo mataas, second official language or the primary language. Kung halimbawa po, mataas yung mga score niyan, may chance po talaga kayo na makapasok dito sa Canada kahit na ito po ang gawin ninyong basihan, which is the Express Entry Program under the Federal Skilled Worker Program. Now, let's try naman po sa isang provincial nominee program. Now, nandito naman po tayo sa halimbawa ng isang calculator ng provincial nominee program. Sa ngayon, ang pinag-uusapan natin is the Saskatchewan Immigrant Nominee Program, no? Pero hiniram natin ito sa SIA Immigration, nandito po siya, at subukan natin, tignan natin, baka sakali na maipantay ninyo yung, kasi halos halaw lang po kasi ito doon sa pinag-usapan natin kanina na federal calculator, no? So tingnan natin sa SINP point calculator po, merong ilang mga dapat tignan dito, yung selection factor, this one, and then yung points factor naman po, no? So sa points factor, kung titignan natin, we have yung training education 23 points, yung skilled naman po ay meron siyang 15 points, language and ability 20 points. Dito na po sa age natin, we have 12 points. Sa connection to Saskatchewan labor market, 30 points. Total po ng 100 points. Ang passing mark po ay 60 points. Yan po ang SINP. So tignan po natin, ano? Okay, halimbawa, bigyan pansin natin yung kanina, no? Halimbawa, kukunin pa rin natin yung data natin kanina. Training and education. So, halimbawa, ako ay may master's degree. Okay? Nag-master po ako sa, halimbawa, sa school. O kaya naman, let's say, na meron tayong bachelor's degree. No? Skilled work experience. Ilang taon ka ba nagtrabaho? Ang sabi natin kanina, let's say, more than 5 years. No? So, click lang natin yon. And then makikita natin mamaya yung score natin, no? Within 6 to 10 years time frame, leading to date. So, within 6 to 10 years, nagtatrabaho ka ba nung after 5 years simula ngayon, let's say. So, ilagay po natin yan, ano? Oo, nagtatrabaho ko. Ibig sabihin, tuloy-tuloy ka nagtatrabaho, matagal na, no? Okay. So, sa language proficiency naman po, halimbawa, ang CLB 8 ay may katumbas sa tinatawag nating International English Language Test or IELTS, na kung saan yung CLB or Canadian Language Benchmark 4, 5, 6. So halimbawa, okay, nakapasa ako, meron akong CLB 6, no? Okay, sa age naman, yung binanggit natin kanina, nandito ako sa between 35 to 45 years of age. So, ilagay lang natin yan, no? So, connection to Saskatchewan labor market. So, katulad din ng tinanong kanina, mayroong ding score yung connection mo dito sa Saskatchewan. For instance, to prove that a person would not have any trouble settling and building economically advantageous business permanently in Canada, points will be awarded based on the applicant's strong connection to the Saskatchewan labor market. Halimbawa, highly skilled job position offered by Saskatchewan employer. No, kaya naman, binigyan ka ng job offer at meron ka talagang job offer. So, let's say, o tignan natin mabuti, ano? O kaya naman, pwedeng sabihin natin yung family member with close residing in Saskatchewan, no? Pwede kang may uncle, may parents, brothers, sisters, step brothers, sisters, uncle, niece, cousin, mayroon ka bang pinsan dyan, grandparents. Sabihin mo na, may cousin ako dyan, sabihin mo na lang ganon. Okay, meron ka dyan. So, depende sa iyo kung saan mo gusto dyan. Kung meron kang, let's say, job offer, so i-click mo to. Kung meron kang mga pinsan, i-click mo lang yan. So, mamili ka lang sa dalawa. Let's say, meron kang job offer. Yan, i-click mo lang yan, no? Kung titignan nyo po dito, the maximum points for factor 1 or factor 2 is 30. Ang factor points naman po doon sa 1 ay 100. So, tingnan natin mabuti. Your total points is 91, no? Kasi pinagsama po natin yung factor 1 points total 1 and 2. So, tingnan natin kanina sa factor 2, ang score mo ay 30. Pero dito kanina, this is factor 1, ang score mo naman ay 70. 70, 80, 90.
So, ibig sabihin, meron kang 91 points. So, in total lang po kasi ito, kung mapapansin niyo, yung maximum points for factor 1 is 70. Pero kung titingnan natin mabuti, yan, no? Babalikan natin mabuti, may mga points lang po yan. So, rounded lang po kasi. Well, ibig lang sabihin yan na nakapasa ka kung ganun ang score mo. So, ano ba ang ibig sabihin nito? Ano ang implication sa'yo nito? Na kung may 91 points ka na, nangangahulugan na pasado ka na doon sa tinatawag nating CRS ng Saskatchewan Immigrant Nominee Program. Ngayon, sa ibang province naman po, magkaiba naman siya. May ibang factor din. Pero again, kung provincial nomination program o nominee program, halos si isa o halos pareho lang din po yan. No? So, pag-aralan nyo mabuti ito, tignan nyo mabuti para na sa ganon ay ma-adapt ninyo yung sarili nyo dito sa Canada using the point calculator. Either yan po ay sa federal skill o kaya naman sa provincial nominee program. Ngayon, kinuha lang po natin itong SINP kasi ito lang po yung medyo madaling i-access ko kasi dito po ako nanggaling sa SINP na nakakuha po tayo noon ng 94 po. Kung tatandaan ko, 94 po ang naging score ko noon dito sa total score ng SINP. So, pag-aralan nyo po mabuti, ilalagay ko po itong link na ito sa ibaba para mapag-aralan nyo po yung inyong sarili at makagawa din po kayo ng scoring ninyo at maging benchmark po ninyo sa pag-apply ninyo dito sa Canada kung pasado po ba kayo o hindi. Umaasa po tayo na sana ay nakatulong yung vlog natin, yung video natin sa araw na ito para ma-assess ninyo inyong sarili sa pag-apply ninyo into your Canadian dreams, no? At makita ninyo yung ano ba yung pagkukulang ninyo, ano ba yung mga dokumento na dapat ihanda ninyo, ano ba yung mga dapat i-improve sa inyong sarili para na sa ganon mapataas niyo yung score ninyo kung mababa man ito. Kung mataas man ito, well and good. Ibig sabihin, nasa right track po. No? Depende na lamang yan sa program na inyong papasukin. Again, ito ay sample lamang pero mahalaga kasi magiging benchmark ninyo ito sa lahat ng application ninyo papunta po dito sa Canada. Muli, maraming salamat po. Please like, subscribe, and share our videos dito po sa Route Channel. Maraming salamat po at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Hanggang sa muli!